Pangulong Bongbong Marcos sinigurado na hindi magpapatuloy ang tsa-tsa. Matagal na umanong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor na amyandahan ang 1987 Constitution ayon sa kapatid niyang si Senadora Amy Marcos. Ayon kay Amy, pagsasayang lang umano ito ng oras at nakakasira pa sa pagresolba ng administrasyon sa tunay na problema ng bansa. Itong taong ito, pagka may mga issue na bumabangon sa ating lipunan, magtataka ka bigla na lang makikisangkot kahit hindi niya naintindihan ang pinag-uusapan. Hindi mo na kayang baguhin ang isang desisyon. Hindi man formal na inanunsyo at wala mang pinagugulong na proseso, sinisimula na raw ng administrasyon ang pagpapatupad ng prinsipyo ng federalismo sa bansa. Ang federalismo ang pangunahing prinsipyong tinitindiga ng kanilang partido. Ginagawa na raw yan sa pamamagitan ng paggawa ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na ayon sa Pangulo ay paraan para patatagin ang pamahalaan. Ang sistema ng politika ang paggawad. Mas mapapabilis din daw nito ang proseso ng pamamahala dahil hindi na kailangang iakyat na sa Pangulo lahat ng mga desisyon. Habang nagagawa yan, walang direktang utos ang Pangulo sa mga kapartido na isulong ang federalismo sa Kongreso. Dati na rin ang sinabing wala sa kanyang prioridad ang pag-amyenda sa saligang batas o charter change. Samantala, ininsulto naman ni Senator Amy Marcos ang kanyang pinsang si Speaker Romualdez matapos sabihin nito na dismayado siya kay Amy Marcos dahil parang hindi umano ito Marcos dahil kumakampi sa mga Duterte. Buwelta naman ni Amy, hindi naman daw Marcos si Romualdez. Tapos nagalit nga sa akin yan kasi tinatanong sa akin nung Marites na yon na ano daw ang relasyon namin ni Martin. Sabi ko, syempre, mga pinsan kami, pinsan buo ako, no? At kilala ko naman habang buhay yan. Okay lang naman, pabanjing-banjing lang naman kami. Hindi ko maakalain magiging ganito, ano? At alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Lagot ka! Sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nakipagpulong siya kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez upang iakyat ang pag-alala ng Senado sa petisyon para sa mga People's Initiatives na amyendahan ang 1987 Constitution. Sinabi ni Zubiri na si Pangulong Marcos ay nakikiisa sa mga senador sa petisyon para sa People's Initiative. Subalit nilinaw nito na itigil daw ang nonsense na ginagawa ng Congress dahil nga sa napabalita ang pagbayad ng pirma sa tao para makumpleto ang porsyento na kailangan sa COMELEC. Tinuldukan na rin daw ng Pangulo ang mga bali-balitang i-abolish ang Senado para lalong magkaroon ng lakas ang Kamara. Nilinaw na hindi ito nagustuhan ni PBBM at kinontra na nga daw si Speaker Martin Romualdez. Kaya naman ayon kay Mig Zubiri, ang Senado na lamang ang mangunguna sa pag-usapan ang nasabing pag-amyenda sa batas at i-adapt na lang ito ng Kongreso. Sa madaling salita, ang mga maiitim daw na plano ng mga congressman ay naudlot lahat dahil focus na lamang sa economic provisions ang pag-uusapan. Wala ng extension of powers at no election kagaya ng pangako nila sa mga kapitan ng barangay. Ayon kay Ka-Eric, kung totoong pro-reform ang mambabatas na ito, edi hindi na sana nila sinasabotahe ang People's Initiative. Kung totoong pro-reform sila, gagawin sana nilang tama ang proseso. Hindi sana sila liliko sa kabilang direksyon habang hinihiling sa mga tao na pumirma gamit ang ayuda, mga pagbabanta at mga insentibo. Kaya naman, trapong pro-reform daw ang tawag sa kanila ngayon. Isa pang ang tanong, pro-reform daw pero korap naman talaga at hindi kayang maglabas ng resibo ng kanilang mga liquidation. Subalit may ibang members dyan na hindi kayang bayaran. Dagdag pa ni Ka-Eric at yun nga kung diswapang sa kapangyarihan ang magiging Prime Minister na gagawin ang lahat.
mahawakan lang sa leeg ang mga tao. Ngayon pa lang wala ng dignidad at moral ang mga lider na gusto pagawing Prime Minister. Handang budulin ang mga ordinaryong mamamayan na may ayuda, suhol at insentibo at hindi kailanman nagbigay ng oras upang turuan sila. Ito ba ang hakbang na naisip nila para daw sa pagbabago? Kung gagawin nila ang mga shortcut at trap o efforts ngayon kapag wala pa silang kapangyarihan, gaano pa kaya kapag nasa ibabaw sila ng food chain? Ang sistema ay ang tao ngayon ang ginagamit para sa pagsusulong nito. Napakalinaw umano na baliktad ang nangyayari. Ito naman ang paliwanag ni Representative Rodante Marcoleta sa isang panayam nito sa TV. Dito iniisa-isa ng magaling na mambabatas kung ano ang mali at paraan at para saan talaga ang People's Initiative na ito. Sa kasalukuyan ay nag-aaway-away sila sa Malacanang. Particularly sa presidential communications, nagbabardagulan sila at baka magsabunutan na si Patricia Martin at si Rocky, okay, yung kalbo. Okay. Paano nila sabunutan? Tangina na walang buhok. Oy, Patricia Martin, paano mo sasabunutan si Kaki Rocky mo? Dahil walang buhok nga eh. So anyway, you know what? Ang baboy ng mga to. At demonyo lang po ang gumagawa nito. Sabi ni Sally Kigochi, yes, desperado sila palangga. So dahil inulat ko sa inyo na ang dugyot trolls or Ensimada trolls, kasi they're not vloggers at all. Diba? They are bayaran. At sila po, ang mga dugyot na ito, yung mga Ensimada na tumatanggap ng pera galing kay Bukangkang, galing sa Presidential Communications, galing kay Lacheloy, galing sa kanila lahat, galing kay Lisa, galing kay Kuting, ay kalaban ng bayan. Kasi, imbes na mapunta sa mga proyekto ng gobyerno, napupunta sa kanila. Kaya po sila nag-away-away dahil ayon sa ating pinaka-reliable na informante sa loob ng Malacanang, ay sa loob to, mga palangga, hindi binibigay ni Kalbo yung bribe sa kanila. Yung ninakaw ni Bukangkang Ridao, ang pinaka leader ng sindikato dyan ay si Emerald Ridao Bukangkang. At itong kanyang assistant secretary na si Patricia Martin, okay, ay isa lamang asong julol ni Ridao para kausapin itong mga Ensimada trolls katulad ni Kalbong Rocky dahil binubulsa o sinusolo ni Kalbo ang payola, ang bribe. Kita mo, ang mga mandarobo, nag-aaway-aaway, mga jutang ginina. Kita nyo kung gaano ko walang hiya to mga to. Yan kasi ang napapala ng hindi marunong magbanat ng boto. Ikaw Kalbo, ikaw Raking Kalbo, naalala ko nung umuwi ako nung, I think that was 2018 sa Pilipinas. Diba? Naki-ride ka pa sa akin. Diba? Social timer ka eh. Akala mo, kung maka-project ka, may pera ka. Iba nakikiride ka lang. Okay? Wala naman sanang problema kung mahirap ka. Ako kahit kailan, hindi naman ako nagmalaki dito na ako yung mayaman or what. Dahil hindi naman. Diba? Magpakatotoo ka. Lalo na, okay? Kung wala ka naman. Wala kang ibubuga dahil tamad ka. So, ang ginagawa mo, Kalbo, kayo ni Patricia, magsabunutan kayo. Well, lugi si Patricia sa'yo dahil wala kang buhok. You know, yan ang napapala ninyo, mga Ensimada trolls, na ibinibenta ninyo ang inyong mga kaluluwa kay Satanas, o kay Ridao, kay Bukangkang, o kay Kuting, o kay Lisa. Dahil yan ang utos ni Lisa Ahas, ni Lisa Smugs, na bayaran lahat ang pwedeng bayaran. Kapag wala ng silbi, gorgorin o itapon sa bangin. Yan ang mangyayari sa inyo. So ngayon nag-away-away sila palangga dahil hindi nila alam, hindi nila matumbok kung sino yung puting ahas ko. It just so happened na hawak ko ng ebidensya. Kaya nga wala nang question mark, wala nang allegedly, walang question mark. Diretso kong inaakusahan ang Presidential Communications, si Marcos Jr., si Kuting, dahil mga bataan na yan, na ninanakaw ang pera ng bayan at binabayad sa trolls. Kaya imbis na ayusin, sabi ko nga, ang communication department, ang inaasikaso ang gumawa ng fake page para lituhin kayo, para agawin kayo sa akin. Diba?
Napakawalang hiya talaga mga kababayan. Kaya naman, sa sobrang kabobohan at katangahan nila, itong si Marcos Jr. bangag ay binati ang new winner na Taiwanese president o president of Taiwan. Nabalitaan niyo ba yon mga kapalangga? Alright. So mamaya-maya isa-isahin ko yon. Okay? Tapusin muna natin itong mga dugyot. Right? So sabi ko nga, hi BL, Bagong Lipunan, Roy. Okay, si Alma Fernando nandito. So kaya sinasabi ko sa inyo, milyon-milyon ang budget ng Presidential Communications para umulat o mag-ulat sa ating bayan ng mga ginagawa ni Kuting. Pero paano nga sila mag-uulat ng kabutihan na ginagawa ni Kuting dahil puro palpak? Dahil ang pinagkakabalahan ni Emerald Bukangkang, okay, dahil siya daw ang reyna ng social media, ikaw ang reyna ng social media ng kapike-pikean ng fake news. Maliban sa bumubuka-buka yung kipay labong mo dyan para magkapera. Di ba? Noon pa lang, binubuka mo na yung kipay mo para magkapera dahil tamad kayo. Hindi kayo marunong magbanat ng boto, ng fair, ng patas na hanap buhay. Ang gusto ninyo, magnakaw sa kaban ng bayan. Gusto ninyo magpasosyal, magpabuka-buka ka ng kipay mo sa New York. Naalala niyo yun? Yung nag-split, okay, sa New York. Gusto nyo palang kumain ng masarap. Gusto nyo palang mag-travel. Gusto nyo palang mag-social climber. Okay lang mag-social climber ka kung kaya mo. Di ba? Kung kaya mong bilhin. Pero ang ginagawa ng mga hayop na to, bininanakaw ang pera ninyo, nating lahat. Walang problema kung gusto mo magpakasarap sa buhay mo. Basta hindi ninakaw sa kaban ng bayan. At ikaw, Patricia Martin. At ikaw, Rocky. Okay? Buhay, lahat kayo actually dyan, buhay pa kayo, inuud na mga kaluluwa nyo dahil hindi kayo makalamon, mga patay gutom kayo. Hindi kayo makalamon sa patas na pagtatrabaho. Diba? Ang gusto nyo easy money. Ang gusto nyo manira ng tao. Ako, naninira ba ako dito? Sinisira ko ba si Kuting? Kasi yun yung press release ninyo. Hindi ko kailangan sirain si Marcos Jr. Dahil ang sarili niya mismo, sinisira niya. Sinisiksik niya ng polboron ang kanyang pagkatao. Kaya naman, bangag na bangag. Alright? Bakit bangag na bangag? Let's go. Okay? So, sa hindi pa nakakaalam, mga palangga, nagalit ang China. Okay? Okay. Dahil lang. Nagalit ang Foreign Ministry ng China dahil sa katangahan o kasyungaan ng presidential communications. Kasi mga palangga, nag-release ng greetings, okay, ng congratulatory message actually, itong si Kuting Jr. Okay, tingnan natin to. Si Kuting Jr. Tingnan natin, i-edit natin to ng bonggang-bongga pala. Okay, ready ko lang. Okay, ito na. Nag-release si Kuting Jr. ng congratulatory message sa President-elect Lai Ching-te ng Taiwan. Alright, ito ang sabi niya. On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. We look forward close collaboration, strengthening mutual interest, fostering peace and ensuring prosperity of our peoples in the year's end. Ayan po yung greetings ni Kuting. Okay? Ayan. So ano nangyari dyan? Dinilit nila yan. At sino ang nagsulat ng congratulatory message na ito? Ang nagsulat po nito ay walang iba kundi ang grupo ni Emerald Bukangkang. At yan sila Patricia, sila kasi, sila Franz Imperial, sila Gerard Barria, sila Honey Rose, yung mga buwaka ng inang mga yan, sila ang admin ni Kuting sa Facebook page. Alam ko yan. So para lang makisabay, dahil nagbati na rin ang Amerika, okay, dito sa tayo President-elect, ay gumaya-gaya ang mga buwaka ng ina. Without consulting the DFA o, you know, without consulting Kuting. So, ibig sabihin, malinaw pa sa sikat ng araw na si Kuting ay talagang bangag. At bawat
nire-release ng presidential communications, especially kung statement ng presidente na pinapalabas nila, dapat yan alam ni Marcos Jr. Pero ang nangyari, vangag nga dahil nagpupulburon. So naglabas ng article, January 17, ang Macau Times, Macau Daily. Sabi dito, Beijing blasts Marcos for congratulating Taiwan winner election. Ano nangyari dyan mga palangga? Ang sabi dito, China's Foreign Ministry summoned the Philippine ambassador yesterday and denounced President Ferdinand Marcos Jr. congratulatory message to the winners of Taiwan leader election Lai Ching-te. So ibig sabihin mga palangga, pinatawag, sinomon ang ating ambassador sa Pilipinas na kung sa China pala. Ang Philippine ambassador to China ay pinatawag ng ministry spokesperson na si Mao Ning. Okay, at sinasabi niya na ang ginawa ni Marcos Jr., ito ang exact word niya, seriously violated the political commitments made by the Philippines to China and rudely interfered in China's internal affair. So, ibig sabihin nito ay hindi talaga nagbabasa si Kuting, hindi niya alam kung ano yung kanilang, ang Philippine and China, what they call it, agreement in terms of sa pakikialam ng internal affairs. 'Di ba? Yung commitment, rather not agreement, yung commitment. So parang ganoon na rin yung pag-uusap ng dalawang bansa, China and the Philippines, kung ano yung irerespeto yung mga internal affairs. Pero dahil sa kabubahan ni Emerald Ridaw at ni the rest of the group na puro bukangkang, hindi sila nagbidabidahan sa Facebook page ni Kuting. Okay? Tuloy lang natin dito. So, sinasabi ng China na ito ay seryosong paglabag, okay, sa usapang pampolitika ng China at Pilipinas. Na sinasabi ng China, China claims Taiwan as its own territory to be recovered by force if necessary and angrily condemns statement that appear to confer legitimacy on island's government. Oh, yeah. So, ang ibig sabihin ng China, mga palangga, dahil nga meron silang dispute sa Taiwan na kiniklaim ng China, dahil probinsya lang yan Taiwan, di ba, dati. So, na ito ay teritoryo nila, na kung kailangan gamitan ng puwersa, rather, kung gamitan ng puwersa para mabawi nila yung kanilang territory, ay gagawin ng China. So, dapat, ang sabi ng China, hindi dapat mangingialam si Kuting ang Pilipinas sa internal dispute nila or internal affairs. Ngayon, sabi ng ambassador, ng spokesperson ng China, we would like to sternly tell the Philippines, kasama tayong lahat dyan, the Philippines So mayroon tayong karapatan na magdadadakdak dito. Okay, sabi ni China, we would like to sternly tell the Philippines not to play with fire on Taiwan issue immediately. Sabi niya, stop making wrong words and deeds on Taiwan-related issues and stop sending any wrong signals to Taiwan independence and separatist forces. Anong ibig sabihin nun, palangga? Kinukundi na, okay, ng China ang pangingialam ni Kuting o nating lahat ng mga Pilipino ng Pilipinas at sabi niya, wag daw maglaro ng apoy. Ano ba ibig sabihin ng maglaro ng apoy? 'Di ba? Sa atin na maglaro ng apoy is tsuktsakan 'yun, 'di ba? Sa atin. So ngayon, ang ibig sabihin ng China, paninindak 'yun. Na wag niyong subukan. Okay? Wag niyong subukang makikialam sa internal affairs namin kasi may kalalagyan kayo. Magkakaresulta ito sa mga bagay-bagay na hindi nyo ine-expect. Danger, kumbaga. Sa madaling sabi, huwag ka maglaro ng apoy dahil ito ay pwedeng magresulta sa maapoy. You know what I mean? Sa kaguluhan. Dahil sa pangingialam sa simpleng post ng presidential communications sa Facebook ni Kuting dahil nga si Marcos Jr. ay bangag, hindi niya inalintana, wala siyang pakialam kung anong ginagawa ng mga tao niya sa baba. Kaya itong mga to, dahil nag-aaway sila sa payola, sa bribe, sa bayaran, di ba?
in connection dito sa report natin. Kaya hindi na alam ni Kuting na napapahamak niya na ang ating bayan. Di ba? Sabi ng China, huwag kayong maglaro ng apoy. Hindi kayo dapat makikialam. Itong issue namin ay pang-amin ito. Di ba? Huwag kayong magsalita ng mga ganyang mga mali-mali chuchu kasi may kalalagyan. Parang yun na yung sinabi niya nga, don't play with fire. Ngayon, according to the spokesperson, tuloy natin balita, she said Assistant Foreign Affairs Minister Nong Rong summoned the Philippines ambassador to China Tuesday morning and made solemn representation and urged the Philippines to give China a responsible explanation.